natin yan. Kanyang libro sa Cornerstone Baptist Church sa lugar ng Pila. Yan ang gusto kong mangyari kay Brother si Justin na, kalau ko din si mga pastor eh. Kahit sa Taiwan, Justin na. Hindi po magandang gabi at ayun ko sa katang Proverbs chapter 24, Kawikaan 24. In verse number 10, at ngayong gabi ay ibig kong mag-usap tayo about spiritual strength. Spiritual strength. Matatag spiritually. Now, in Proverbs 24, in verse number 10, nabasa po tayo ng ilang mga talata na ibig ko po na hindi pong tandaan sa inyong mga Bible. 24 verse number 10. Ay po lahat, ready? If thou faint in the day of what? Adversity, thy strength is what? Small. Tama? Hindi mo malalaman kung gaano ka nagkatatag kung walang adversity kang dadanasin. Amen? Kung puro ginhawa lang, diba? Lagi ka maraming salapi, sagana pa sa lahat ng bagay, hindi mo masusukat. Okay? Hindi mo malalaman kung gaano nakatatag ang iyong pananampalataya. Alright? But if the fail in the adversity, doon mo makikita, mahina pa pala ako. Now, chapter 25 and 28, in verse 28, ay lahat, ready? Basa. He that hath no rule over his own spirit is what? Is what? It is like a city, okay, nagiba ang kanyang mga pader. Amen? Reverend Brother Arnie, kay si Nehemiah, itinayo niya yung wall ng Jerusalem. Alam mo na? Amen? Bakit kailangan ito yung wall ng Jerusalem? Sapagat wasak, iba yung wall ng Jerusalem. Alam mo na? Labas-pasok yung mga magnanakaw. Amen? Amen? Wala silang proteksyon. Di ba? Okay, maging yung Sabbath day ay naaalipustan, labas-pasok yung mga negosyante at ang malungkot, maraming mga Israelita nakakapag-asawa ng mga unbeliever. Bakit? Sapagkat wala silang wall of protection. You see? Amen? No, ganun din sa ating Christian life. Ang Kristiyano na wala siyang control, wala siyang pagpipigil sa kanyang sarili, pareho din. Diba namin? Pag nagalit, galit. Pero wala. Diba namin? Pag nalungkot, masyadong depressed, halos magpaniwakan. Nakawin mo ako? Okay, see, mahalagang matutuhan natin. Ang nakikinig ka sa akin, to rule our own spirit. Amen? Amen? May control ka marin sa bibig mo. May mga tao na, ay, ako naman yung mahal-mahal ka lang ibulas ko yung naman ng kalawang mangmang yun. Mangmang yun. Ako'y prangka lang, hindi ka prangka, mangmang ka. Kahit masakit na sa ta, bibitawan mo. You see? Nagkapakita lang na gawin tulad ng singin na broke yung kanyang goal. Amen? Nagpapakita lamang na mahina ka spiritually. You see? Kaya yun natin kung ating pag-usapan ngayon. Okay. Now, pag sinabing spiritual strength, ano po? Ito may tumutukoy sa how effectively na nahaharap mo yung mga challenges sa buhay. Kasi alam naman natin, hindi sapagat ikaw ay ligtas na. May katiyakan ka na heaven ay hindi ka naman kakaproblema. Amen? Oriented naman tayo na yung salvation ay hindi ito nagiging dahilan na hindi ka na magkakaroon ng pagsubok o magproblema. Amen? Amen? Hindi ka na. Meron din mga trials, meron din mga kahirapan, meron din katipid, hindi tayo natin maraming pera.
You follow me? Amen? Amen? Spiritual strength, it refers to elasticity. Amen? For example, yung goma. Banatin mo yung goma ng balat na balat. Kaya mo. Huwag mo na ipatuloy sa mukha, mag-iiyak ka. Banatin mo yung goma. Pag binitaw mo, babalik sa dati, di ba? Si Apostol Babadari, dumanas ng napakaraming stress. Nabanat siya para balik sa dati. Amen? Nagpapato siya. Amen? Talagang na-stress. But after that, he preached the gospel. Bakit? Because he is what? Strong in spirit. Okay? Matatag siya spiritually. Okay? Now, 1 Corinthians 16 and verse 13. 1 Corinthians 16 and verse 13. Kaya mahalaga na masukan mo. Ako may matatag na spiritual. Alright? Sa mga meron yung mga bad events. Di ba? Na talagang kakaharapin ka. Amen? Itong mga nakaraang bagyuhan, hindi ka kaunting mga Baptist church ang talagang nalubog sa baha. Hindi ka kaunting kotse, talagang lumutan. Amen? Imagine ba ba yung kotse, nakamunter ka na 2024, lulutang-lulutang. Amen? Amen? Pagbukas mo may dalag, may karpa sa loob. Amen, isa? Amen? Ibig mo yun. Naghalo yung tubig tsaka langis, kung gagawin mo doon. Naka-BMW ka, lutang din. Amen? Amen? Ano mo tayo? Yung isang buwan ko palang nahuhulugan niya. Di papalit mo lang yung sinalas. Amen? Yung salvation na hindi dahilan, ay hindi nahulugan na libre ka na sa mga ganitong pangyayari sa buhay. Amen? Kaya mahalagang magtuwa paano ko ito hahanapin. Amen? At doon masusukat ang tatag mo spiritually. So 1 Corinthians 16 and verse 13. Alright, so let's go. Ready? Basa. Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men and what? Be what? Be strong. Strong in what? Physical? Strong? No, in spirit. Amen? In spirit. Okay. Now, 2 Corinthians 12 and number 10. 12:10. 12:10. Ready? Basa. Therefore, yung si Pablo, I take pleasure in what? Infirmities, kahirapan, problema, sakit. Okay, maliwanag ba? Ano ba? In what? In reproaches. Ano yung reproaches? Pag-alipusta. Nakikinig kayo? Paglalaki. Nakita mo niyo pa ako? Tumana si Pablo ng mga bagay na yan. Okay? Kaya ikaw na konting pagtamanan ka, konting mapagsabihin ka, ma-open ka, hihinto ka, mahirap klase ka. Yes, amen. Okay? Amen? Then what? Indecisive. Imagine, Kristiyano, puspos ng balang na Espiritu, pero may mga pangangailangan pa rin. Amen? May kagipitan pa rin. Ano pa? Bakit ba? In persecution, in what? In distresses, for Christ's sake, for when I am weak, bakit ba? Then I am what? Strong in what? Physical, spirit. Ephesians 6, verse number 10. Okay, buko. 6:10. Ready? Finally, my brethren. Amen? Amen? Sa'yo ito. Maliwanag ba? Ay, ganyan? Sa'yo ito. Anong turo sa amin? Be what? Be strong. Be strong in the Lord. Maliwanag ba? Amen? Spiritual. And in the power of God, His mind. Bakit? Kailangan
ka na kalakasan. Ano sabi ka na? Strong in what? Spirit. Be strong in the Lord. In 1 John 2 and verse 14, First John 2 and verse 14. Alright, ready? Basa. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are what? Strong. Strong in what again? In spirit. Okay? At sa pagkat sinabi, strong in spirit. Okay? And the word of God abideth in you. You have what? You have overcome. Sino yun? Sino yung wicked one? The devil. Kita mo? Para mapagtagumpay mo, Diablo, kinakailangan ko ay strong in spirit. Okay? Strong in spirit. Huh? Now, ngayon, spiritual strength is not often reflected. Most of the time, spiritual strength ay hindi mo makikita in what you do. Take to that. Spiritual strength is not often shown in what you do. But it is usually seen in what you don't do. Tanda kayo pa? Ang kalakasan spiritual ay madalas ay hindi mo makikita doon sa kung anong ginagawa mo. Kundi kung ano ang hindi mo pakalakas ginagawa. Wala lang the Lord, ako tututubay mo sa oras na ito, sa paghahatid ng iyong pong salita. Gamitin mo po lamang ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng lakas, bigyan mo ako ng tinig, bigyan mo ako ng sasabihin, Panginoon Diyos. Umaasa po lamang ako sa iyo. Kausapin mo, Lord, palakasin mo yung mga anak, patatagin mo sila, at bigyan mo sila, Lord, ng maraming bunga. Hinihiling ko ito sa pangalan mo ng Panginoon Jesus. Amen. Kaya ang mga tagay, things spiritually strong people don't do. Okay? Mga bagay na hindi ginagawa. Okay? Ng isang Kristiyano na siya'y malatag spiritual. Okay? Kaya sa hapon ito, kamusta ang iyong spiritual na buhay? Ikaw ba ay matatag na? Nakikita ba sa akin? Okay? Ikaw ba strong spiritually? Nagtatagumpay ka ba? Yeah, okay? So kaya, para at tumalaman natin, okay? Titigil na, yung mga bagay na hindi mo ginagawa sapagkat ikaw ay strong spiritually. Number 1, they don't waste time feeling sorry for themselves. Ang isang Kristiyano malatag, hindi siya napapaubaya doon sa talagang self-pity. Kapag ikaw isang Kristiyano na laging habag na habag sa iyong sarili, listen carefully, mahina ka. Follow me, sir? Napakadelikado. Listen to me, napakadelikado. Ang isang Kristiyano ay lagi siyang nag-yield to self-pity. Hindi naman talaga dapat. Alright? Just listen. Okay? Spiritual strong Christian don't waste time feeling sorry for themselves. In First Peter, ang tagal ito, hindi siya nakakadama at iniiwasan niya ang pagkaawa sa sarili. Okay, so tonight, okay, kamusta ka spiritually? Ikaw ba awa-awa sa sarili mo? Bakit ka kawawa? Bakit? Okay, bakit? Pinababayaan ka ba ng iyong Ama sa langit? Tinatalikuran ka ba niya? Okay? Okay, okay, hindi tayo inaabandonan ng ating Ama sa heaven. Alright? Tandaan natin lagi, huwag mo kakalimutan, ang ating Diyos ay lubhang nagmamalasakit sa
chapter 1 and verse 13. 1 Peter 1:13. Kanina, sa usap ko si Brother Jason. Matagal-tagal din ako hindi naupo sa unahan. Lagi ako sa likod sa lumba. Kanina ako naupo sa unahan at talagang masaya yung ating mga membro sa lumba. Masig-masig. No? Then, special number na. Then, special number yung mga young people, mga kababali, mga dalaga. Masasaya sila. Okay? Natitigan ko yung mga paa. Masasaya sila. Ang mga sila, ang mga sabihin ko, parang mga pambahay na. Diba? Sabi ko, hindi naman tayo ay ala ng puso. Hindi natin, susukatan ko ng mga ngipin ko. Ay, hindi. Ang mga sila sa mga bata nila. Challenge. Okay? Siguro kung ito hindi natatayo kapag ano sinilas mo, pambaha. Totoo na, siguro hindi na. Isa ka ng paa, yung siguro sa hindi na. Kapag na nakapasok. Pero masaya sila kumapit ka. Amen? Hindi siya nakakagulo ng awa sa kanyang sarili. Nagmamadali natin sila. Kasi ito sa winning. Amen? Bakit mo? Sabi wala akong bawang minas. In 1 Peter chapter 1 and verse 13. 1 Peter 1 and verse 13. Okay, hindi na po kayo? No, tayo po lahat. Ready? Basa. Wherefore, gird up the loins of your mind. Ito yun? Discipline your mind. Maliwanag ba? Rule your mind. Huh? Okay? And what? Be sober. Maging seryoso ba? And hope. Is it the word? Hope. Umasa ka hanggang sa katapusan. Ano yun siya? Umasa ka. Okay? Sapagat meron naman talaga rin aasahan. Naliwanag ba? Ang ating pag-asa ay tinawag na buhay na pag-asa. Sapagat buhay ng Kristo na ating pinakilingkuran. Okay? Kaya wag na wag kang magsasabili. Ano ba na nangyari? Amen? Halos walang 30 years na tayo. Marami na tayo nagpagasa pare-pareho. Amen? Pag hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Nahihirap din din ako. Nagkasakit din. Ang iba, mamatay-matay. Brother June. Brother Brando. Brother Paulo. Brother Ruel. Sino pa? Maraming yan. Amen? Maging sa lupaan. Hindi tayo kinawawaan. Sapagat tayo ay kanyang pangalaw sa mundo ito. Kaya nga, the key is what? To affirm the good in the world. We must begin to appreciate. Are you with me? We must begin to appreciate what we have. Amen? Lagi mo sinasabi, huwag mong bilangin yung wala sa'yo. Ang bilangin mo yung meron ka na. Amen? Hindi lang talagang sikreto nun eh. At wala, di ba sa sikreto matawag eh. Talagang pag yung tininan yung wala ka. At talagang may mga bagay na wala ka. Pero ang tinan mo, yung naibigay ng Diyos sa'yo. Pagkami na. Pagkami na. Brother Arnie, ito yung mga nakasama ko ng kanang lang ako. Brother Arnie, ay sila, ito mga kababis. Brother Brando. Amen? Nagsimula ka sa karampo na silid. Amen? Dalawang kulang, masakit na. Amen? Yung pinagtapakan yung doon kami nahihiga pag alis ko lahat. Amen? Di ba? Nagwawalis ka ng baka, nagwawalis ka
Kung nakita mo, napakabuti ng Diyos. Tuloy na yung karanyang hapon. Ngayon, pag naglipat ka umang, ngayon, kung saka namin nagbigyan ng Bible ba, at kami naglipat, binigyan ako ni Ate Alan, at kami Blengan. At nagawag kami, baka 2 araw, nakigawa. Amen? Mahirap na lumipat. At kailangan namin talagang 2-story building na 5 na malaki. Sabagat marami ng gamit. Bakit? Pinagtapalan ng Panginoon. Amen? Now, listen, ito itong mga sa bata. Ano kalimutan? Yung Diyos na pinagdinuran ko, siya yung Diyos na pinagdinuran mo. Amen? Huwag na tayo mahabag sa ating sarili. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. And the goal is to swap self-pity with gratitude. Swap self-pity with what? Alright. Kaya sa halip na mag-self-pity ka, magpasalamat ka. Amen? Be grateful. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In Colossians 1:12, giving thanks unto the Father. Okay? God desired that His children are thankful. Thankful. Amen? In Psalms 92, verse 1 and 2, the Bible says, it is a good thing. It is a good thing to give thanks unto the Lord. Amen? Be thankful. Okay? Pag naupo ka naman yung mga dakilang bagay na binigyan ng Diyos sa'yo na hindi mo kayang bilhin. Amen? At hindi mo kayang bilhin, ay bilhin na siya. At hindi mo rin kayang iwala. Ano yung mag-aalam? Eternal life. Amen? Walang hanggang kaligtasan. Meron ka. Amen? Ano pa? Anak ng Diyos. Mula ng manampalataya sa Panginoon Kristo. Amen? Katiya ka ng langit na pupuntahan. Napakadakila ng ating Diyos. Amen? So tonight, ising ka po kung sinabing ito, hindi ka patiyak na pag namatay kayo sa langit ka pupunta, ikaw ang kawawa. Ikaw ang kawawa. Okay? Are you sure? 100% na kung mamatay ka ngayon, tiyak sa langit ka pupunta? Ising ka po kung wala ka pang katiyak ka ng kalangitan, ikaw ang araw para maligtas ka. Manampalataya ka, sa Panginoon Kristo, maliligtas ka. Huwag kang magbaka sakali. Alimin mo, huwag kang magbaka sakali. Huwag kang bahala na. Huwag kang panghawa ka ng bautismo, huwag kang panghawa ka ng baptis, hindi yung kaligtasan. Si Kristo ang tagapagligtas. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nasa Kanya. Alright? Ito yung gabi para maligtas ka na. Kaya spiritually strong people, they don't waste time feeling sorry for themselves. Okay, so don't yield to self-pity. It is very dangerous. Amen? Remember Elijah? Great man of God? Ano siya? Great man of God. Very powerful. Amen? Pero nag-depress, hindi ba? Nag-self-pity. Sabi ko, ako na lang namin pero down siya na natin ba? Lord, kunin mo na lang ako. Hindi ako kasing galing ng tatay. Hindi ako kasing galing tulad ng aking ama. Bakit? Sabi mo rin ng tatay mo. Kasi ka? Talagang grasya ng Lord parang nakabangon pa rin siya. Naging aral sa atin. Secondly, spiritually strong people don't give away their power. Pakatakas niya? Spiritually strong people don't give away their what? Alright. They don't give away their power. Okay? Ano ibig sabihin? Hindi sila parang makontrol ng tao. Hindi sila para makontrol ng kanilang damdamin at kalooban. Amen?
Amen? Bakit sapagkat pinalaya na tayo ni Kristo? Huwag na tayong maging alipin ng tao, ni ng kasalanan. Amen? Talagang yung gusto binabalik ko. Okay? Kapag yung happiness mo, kapag yung happiness mo ay hinayaan mo mapasa kami ng iba, awa-awa ka. Ano yung ibig sabihin? Yung bang pag dumating sila, masaya ako. Paano? Pag hindi sila dumating, hindi ka na masaya. Spiritually strong people, don't give away their what? Pag binati niya ako, masaya ako. Paano? Kung hindi ka binati. Ano yung ibig sabihin? Amen? Now, 1 Corinthians chapter 7, 22 hanggang 23. Basahin natin po sa Tagalog. Okay, niyo? Kaya, sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Kaya mo? Hindi ba tayo dati alipin ng kasalanan? Amen? Amen? Oh, alipin ng Diablo. But by the grace of God, pinalaya tayo ni Kristo kung ating siyang pinagkat. Di ba namin? Okay, ang tinawag naman ay sapagkat tinawag sa Panginoon nang siya alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. You see? So, kaya tayo servant ni Christ na. Amen? Bakit tayo servant? We are born with a price. Redeemed by the blood. Binili ng kanyang dugo. Okay? So, servant tayo ng Panginoon. Pero tingnan, anong kanyang servant? Verse 22. Kaya na, sa halaga, kayo'y binili. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Amen? Walang pwedeng magbawal sa'yo na hindi ka pwede mag-church. Amen? Walang pwedeng sabi kung kailan ka magsisimba o hindi ka magsisimba. Walang pwede. Sapagat binili ka sa halaga ni Kristo. Amen? Walang pwedeng magsabi sa'yo, hindi ka pwedeng mag-serve sa Diyos. No, mag-serve ka sa Panginoon. Okay? They don't give away their power. Okay? Kaya you need to stand up for yourself. Ano yun? You need to stand up for yourself and draw the line when necessary. Amen? Mag-aaral ako hanggang na ito, pero itong oras na ito, ito para na sa Panginoon ko. Amen? Gugawin ako dito, pero itong araw, ito yung araw ng Lord, sa Lord ako. You are born with a price. Huwag kang maging alipin ng sino mang tao. Maganda yung sinabi ito, okay? If other people are in control of your action, then they define your success and self-worth. Okay? So, kaya beware of manipulator. Amen, Christian? Amen? So, don't give away. Okay, you need to stand up yourself and draw the line when necessary. Okay? Kung you are born with a price. Amen? Sinalaya ka ng Panginoon, kaya malaya ka. Malaya kang makapaglilingkod sa Kanya, malaya kang makakaawit, malaya kang makakasamba. Amen? Then rejoice. Huwag mong ilagay sa kamay ng ibang tao kung kailan ka sasaya. Liwanag ba? Huwag mong ilagay sa kamay ng ibang tao. Lord, salamat sa mga ito. Salamat, malakas na ako. Salamat, pakinig na ako. Gusto kong masaya ako sa maghapon ito. Hindi ko masaya ka. Kumawa ka ng kumawa. Amen? Anong pakailan ko sa kanila? Amen? Choice ko ito. Thirdly, they don't focus
on things they cannot control. Spiritually strong people don't focus on the things they cannot control. Amen? Ano yung mga bagay na hindi mo control? Ano mo? Amen? Ano yung mga bagay na hindi mo kontrolado? Yung behavior, yung attitude ng tao, makakasalubong mo, makakasalubong mo. Ang tanging mo lang control is what? Yung behavior sa akin, yung sarili mo. Maliwanag ba? Hindi mo sila kontrolado. Okay? Ang problema ng maraming Kristiyano is what? Okay? Naibig na they try to be in control of everything. Yun ang problema. Okay? They try to be in control of everything. But it will lead you to what? Anxiety. Nakunin po ako? Hindi mo pigil o kung ano naman ang ibang tao. Kahit na alam mo, hindi mo naman talaga totally pigil, di ba? Mawa ka! Nakupo ko, pero nakatayo ko sa loob. Kami, ginakwento ko, hindi ba? Hindi ko kontrolado panahon. Amen? Hindi ko kontrolado yung buko. Kaya pagka wala ka sa ulan, may nagtutulong sa loob. Ano gagawin ko to? Ano, bumubo ka, wala ko, matulong ko. Hindi ko kontrol yun. Liwanag ba? Amen? Ang control ko lang ay pakalabas. Yung sarili ko. Kung ako'y magpo-focus dito, malulungkot ako, may irita ako. Liwanag ba? Amen? So habang tumutulog, kakapi ako. Amen? At pag mainit ka ba, sinasagot ko. Ay, kami yun. Okay. Sasagot ko naman kayo. Hindi ko control yun eh. That's right. Amen? Magpapalisala mo ako. Ano ba ito? Philippians 4:6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. I-control. Lord, I pray na pagkatapos ng church, gawain sila bari fundo, ay pinag na, saan may matira pang pera? Huwag lang maubos lahat. Ano mapagawa ko ng bubong namin? Amen? Amen? Ang problema is kapag may habit ka na lahat ng kilos ng tao, gusto mo, kikilos lang sila nung gusto mo. Magsasalita lang sila kung gusto mo pakinggan. Amen? Isasuot nila nung gusto magsuot nila. Buhay nila yun eh. Amen? Buhay nila yun. Sabi nito, yes, it feels safe to have everything under control. But thinking we have the power to always pull the strings can become problematic. Okay? Kaya nga, spiritually strong people is what? Hindi siya mabalisa. Amen? Tanggap niya, hindi ko kontrol ang lahat. Hindi ko hawak ang lahat. Ang tayo na hawak ko lang ay yung sarili ko. Amen? Amen? Okay, attitude. Ang tawag doon, di mo ba? Ano yun? Attitude. Right attitude. Okay na? Okay, ano ba yung attitude? Na-discuss ko minsan sa inyo? Okay, na inaakala ko attitude o salobin. Attitude is our mental and emotional response. Ito ba? Attitude is our mental and emotional response to the circumstances of life. Oh, amen? Madalas, often
cannot change our circumstances, but we can change our what? Attitude. And attitude is a choice. Ang sabi ko, attitude is what? Choice. Masaya ka, choice mo yan eh. Malungkot ka, pinili mo magmalungkot ka. And spiritually, strong people don't give away their power. Ano yung pangatlo? They don't focus on things they cannot control. Alright? And they don't worry. And they don't worry about pleasing everyone. Okay? Pakalawa, they don't worry about what? Pleasing everyone. Hindi sila may pleaser. Okay? Isa lang ang focus din ma-please. Sino yun? Ang Diyos. Okay? They don't worry about pleasing everyone. Okay? In 1 Thessalonians chapter 2 and number 4. 1 Thessalonians 2 and number 4. Tayo po lahat. Ready? But as we were allowed of God. Tagalog naman. Kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo ay gayon namin sinasalita. Hindi gaya ng lakas na bibigay lugod sa mga tao. Kundi, kanino? Sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Ito yun po? Isipin mo, susukat mo. Kung ikaw ba strong spiritually, susukat mo. Anong klaseng ugali meron ka? Gusto mo ba lagi ang mga tao nasisiyahan sa'yo? Hindi ka pa marunong mag-no? Lagi lang isip mo, kailangan mag-isama ako, mag-isama ako. Kahit nawawala ka na sa church. Kahit napapasuko ka na sa mali. Kasi bakit nakatingin mo, nag-isama ako. Pag ganun ka, nalulugod ang tao, pero nalulugod ang Diyos sa iyo. Spiritually, strong person don't live for the approval of others. Nakita pa ba doon? Spiritually strong person do not live for the approval of others. Ang mahalaga ay what? Approval ng Diyos. Amen? Anong mahalaga? Approval ng Diyos, hindi ng tao. Amen? Alam nyo, maraming mga Pariseo na fake kay Christ. Nakita nila totoo ang Panginoon. Remember that? Amen? Maraming Pariseo dalang bantay kay Christ. Pero hindi nila maihayag. Bakit? Because of what? They are seeking the approval of men more than God. But spiritually, strong person do not live for the approval of others. Galatians chapter 1 and number 10. Galatians chapter 1 and number 10. Galatians 1:10. Okay, tayo po lahat. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be one. Ito mo? Kapag ang hanap ko'y magbigay lugod sa tao, ay hindi ako alipin ni Kristo.
Amen? Ang alipin ng Panginoon, ang lingkod ng Diyos, ang hanap nila ngayon, approval ng Diyos, hindi ng tao. The word is that you cannot please everyone. Sabi ko po, you cannot please everyone. Amen? Amen? Isang bagay na nakita ko, simple. Yung suot mong damit ngayon. Ha? Paano ka pumipili ng damit na susuot mo? Hanggang yung suot mo ngayon, bakit mo suot yan? Gusto mo ba yan? O gusto nila? Alam mo ko sabihin? Ha? Yung suot mong damit, gusto mo ba yan? O gusto nila? Paano ka pumili ng damit? Amen? Di ba madalas ang tao, gusto lang yan itakil sa God, kahit mainit ang panahon, naka-jacket. Amen? Naka-bonnet, parang bagong panganak. Bakit? Kasi uso. Di ba? Naka-jacket din kasi sila eh. Naka-jacket din. Di ba naman talagang may sakit? Ay, ano yung isa? Kasi gusto ng barkada. Tama ba ako? Kasi gusto ng barkada, pare-pare sila ng damit. Eh, hindi naman kayo so. Bakit ka nag-church? Tama. Gusto mo. Amen. Amen? Hindi gusto ng iba. Bakit ka sumasama ng soul winning, Bible study? Gusto mo ba yan? O gusto nila? Bakit yan ang kurso pinili mo? Gusto mo ba yan? O gusto ng iba? Amen? Bakit mo ginawa? To please everyone, to please others. Okay? Kapag gano'n ka, ang sabi na ko, your faith is what? Mahina. Yeah? Over isang, our duty is to please God. Amen? Ano ang ating duty? Ma-please ang tao. Ma-please ang Diyos, hindi ang tao. Amen? Oo, nakakatawa. Of course. Sino bang hindi gusto? Diba? Na yung mga tao sa kanya ay natutuwa sa kanya. Sino bang hindi gusto? Gusto ko yun. Pero kahit naman na-please ko ang tao, pero hindi ang Diyos. Amen? Number 5, they don't dwell on the past. Spiritually strong person don't dwell on the past. Di ba meron kasabihan, the past is in the past. Yung kahapon yun. Tapos na, hindi mo na maibabalik. Amen? Hindi mo na maibabalik. Okay? Maaaring nakakuha ng aral, ng lesson sa nakalipas, pero huwag ka nang mag-dwell doon sa mga naging kabiguan mo. Amen? Huwag ka nang maging bitter. Galit. Bakit ka ganito? Kasi noong 1972, nagkaroon tayo, di ba? Nakaaway ka na 1972. Okay, 2024 na. Amen? Pero nagiging sa akin eh. Bakit? Kasi yung naganap, mayroong naganap noong 1994. Ayun na. Hindi naman ako nakailan. Kaya hanggang ngayon galit sa akin. Gusto nyo ba dito? Spiritually strong person don't dwell on
On the past. Because the past is what? The past is in the past. In Philippians chapter 4, and Philippians chapter 3, and verse number 13. There's no way para baguhin mo pa yung nangyari na. Amen? Yung nangyari na. Okay, iniiwasan ko sa lahat mula naman pa sa trabaho yung manumbat ako, magalit ako sa nangyayari na. Wala na akong magagawa. Nangyayari na yun. Ang tanging mo kung magagawa na lang ng iswa, paano ang dapat gawin para huwag na itong nangyari. Amen? Hindi ko habit yung hindi ka nag-church sa last Sunday. Bakit papalindan pa kita ngayon? Hindi ka na nag-church. Ang gagawin ko na ay gagawa ko ng paraan ng mesa para mahamon ka, para lay sa lekaran ka. Yung nakalipas na yun eh. Amen? So, and spiritually strong person, they don't dwell on the past. Because the past is in the past. In Philippians 3 and verse 13, 3:13. Dilang po kayo? Brethren, I count not myself to have what? Apprehended. But, what's the word? But this one thing. Listen to you? One thing. But this one thing. Hindi two, hindi one. Diba mo? This one thing, I don't one thing ngayon. Pakalapas. Forgetting those things which are behind. Kalimutan. Ito mo? Okay? Nililimot ko yung mga bagay na nasa likuran. Yung mga nakaraan na ang mahalaga is what? Yung hinaharap. Liwanag ba? Ang mahalaga yung bukas. Yung darating. Amen? Yung nakaraan na. Amen? Kaya mga naging kabigo nung nakaraan, kalimutan mo na yun. Mga tao na nag-api sa'yo nung nakaraan, kalimutan mo na rin. Amen? Yung mga hinanakit mo, tampo mo nung nakaraan, kalimutan mo na yun. Ang mahalaga yung hinaharap mo na yun. Paano mo ito may enjoy? Amen? Paano ka magiging kagamit-gamit sa Panginoon? Maliwanag ba? Paano nalalang yung buhay mo? Di ba? Magpakinabangan ka naman na siya at makaharap ka kay Kristo sa mga judgment na hindi ka nahihiya. May nagawa ka, may naabot ka, alang-alang sa Panginoon. Kapag lagi nakalino sa kahapon, ganun mangyayari. Maliwanag ba? Batak-batak mo yung kahapon. Amen? Hindi mo malimot-limot yung mga hinampo mo. Nagaliwanag ba? Amen? Amen? Hindi maging mapagpatawad ka. Huwag ka maging bitter ka rin ng tao. Amen? Maging mapagpatawad, huwag mapagtayo ng galit. Liwanag ba? Amen? Huwag kang maging bitter. Maging bitter sa Tagalog. Pait. Ang pait nasa ampalaya at sa karpintera. Wala sa Kristiyano. Amen, gusto? To dwell in the past, don't solve anything. Amen? Amen? It can only lead to depression. It can only lead to what? Depression. Malulungkot ka lamang. Amen? Amen, gusto? Ay, subukan nyo na lang. Tapos na ako. Subukan nyo na lang. Sino ba rin magandang halimbawa? Yung senior na. Si Brother Ramos. Sino ba mo? Si Brother Oscar. Subukan nyo yung mga lagi nung ginukuha yung mga kahapon. Noong 1965, 1972, kasama ko si Tito, si Tita, si Lolo, si Lola. Wala lang lahat yun. Ako lang mo ako. Malulungkot ka lang. Malulungkot ka lang. Yung pag hindi mo matalikuran yung mga nakaraan. Amen?
Lagi mo inaalala. Ang natutuhan ko na doon, ay tinatawag na premature, remember? Yung premature nostalgia. Iwasan mo yung kung alam ko lang na magkakagano. Kaya kaya pag may kausap ka, ngayon pa may kausap ka, at yan ang kaibigan mo, tsahin mo, ano mo, tabi mo yung cellphone. Saan may computer mo, kaya makipag-usap ka. Sapagkat hindi mo alam kung magkikita pa kayong muli. Amen? Amen? Ang mahalaga yung ngayon. Hindi yung kahapon. Hindi yung ngayon. Ito yung darating. Okay? Spiritually strong person do not dwell on the past. Okay? They don't live by feelings or emotions. They are led by the Spirit. Alright? They don't live by feelings or emotion. They are led by the Spirit. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Amen? So tonight, ikaw ba strong in spirit? Dagdag mo na rin ito, ha? They do not give up after the first failure. Kung mabigo ka man, hindi sumusuko. Amen? Talaga ba, Arlan? Binasa ko kahapon yung quotation ni Thomas Edison, yung inventor ng phonograph, ano pa yun? Moving camera, typewriter, ano pa? Yes, yung telephone, si Alexander Graham Bell ang nakaintindi, di ba? Pero yung improvement kay Thomas Edison pa rin. Ang dami yung inventor. Tinanong mo siya, ikaw may failure. Ano sagot niya? Okay, okay. Wala akong failure. Meron akong 10,000 nilantuklasan na hindi pwede. Nakaiba? Yung 10,000 na hindi tama, hindi ito yung failure. Di ba? Natutuwa ko na hindi pwede. Diba namin? Amen? Amen? Kung siya nag-give up, wala tayong ilaw ngayon. Amen? Kung siya nag-give up, walang moving camera. Kung siya nag-give up, yung telephone natin, walang mahusay ng telephone. Amen, guys na? Of course, they don't resent people's success. Mahalaga rin po ito, kapatid. Dito masusubok kung kayo strong. Paano? Kung meron kang kagalit na nagtagumpay, matutuwa ka ba? Ang taong strong in spirit, natutuwa siya sa tagumpay ng iba. Hindi siya nagagalit o naiinggit. Mas maganda ko po. Yung robot, nasa hulihan pa, nasa tabi pa ng basurahan, dura pa ng dura. Ako, Roman, nasa hulihan, tagabili pa ng lugaw, ito lang. Spiritually strong person do not resent other people's what? Success. And they don't expect immediate result. Amen? Kung hindi man nagpuno ngayon, baka bukas. Nalala mo yung manok at yung itlog. Amen, Christian? Amen? Kung hindi umitlog yung manok ngayon, huwag kang malungkot. Bukas itlog yan. Hindi pa rin itlog kinabukasan, huwag kang malungkot. Bukas itlog yan. Amen? Hindi pa rin itlog, huwag kang malungkot. Bukas itlog yan. Pag isang linggo na, hindi pa rin itlog, iluto mo rin manok. Di ba rin gusto? Amen? Spiritually strong person, talaga
immediate result. In Galatians 6 verse number 9, be not weary in well-doing, for in due season ye shall reap if you faint not. Amen? Huwag kang mapagod. Huwag kang masawa. Huwag ka agad mag-quit. Kapag nahirapan ka, kapag walang bunga, huwag ka agad sumuko. Sapagkat sa tamang panahon, aani ka, huwag ka lang magsasawa. Be strong in the Lord and in the power of His might. Don't give up, don't quit. Amen? May Diyos tayo na lubhang nagmamalasakit sa atin. Amen? Hindi mo kaya itapuan ang totohanan yun. Naghandog siya ng buhay alang-alang sa iyo. Amen? Tinikman yung pait ng kamatayan, maligtas ka lamang. Ano ba ang ibibigay kung kailangan mo naman talaga? Amen? Kaya nga sabi nito, kaibigan, kung meron sa ating gitna, hindi ka patiyak, na kapag namatay ka sa langit, pupunta, ngayon ang gabing ito ay gabi para maligtas ka lang. Kumakatok na lang siya sa pintuan ng iyong puso. Kumakatok na lang, naghihintay. Ang gabi mo na siya, bago maging huli ang lahat. Ha? At sa ating mga kapatidan, manalay tatay yung people, tingnan mo sarili mo. Kamusta ang iyong spiritual time? Ikaw ba strong o mahina pa rin? Ha? Nakita mo ba sarili mo? Kung may gabi nakita mo sarili, nakita mo, may pagkukulang ako, may kahinaan ako. Hindi ko yan upang sa gabi ito, aminin mo lang ang Lord, nakita ko sarili ko, mahina ka pala ako. Tulungan mo ako, gusto kong maging matatag, malakas. Lesson Christian. Tayo po natin tumayo. Panginoon,